الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang pang-14 na hadith, Al-Hadith Ar-Rabi'a Ashar. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال, ang nagulat sa hadith na ito ay si Ibn Mas'ud. Ang kaniyang pangalan ay si Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, hindi halal ang dugo ng isang Muslim. Ibig sabihin, hindi maaring patayin, kasi ang ibig sabihin ang ibig sabihin sa dugo na ito na hindi halal ay hindi maaring patayin, hindi halal patayin ang isang Muslim, maliban lamang kung ang maging dahilan sa pagpatay sa kanya ay isa sa tatlo, illa bi ihda thalath. Kapag nangyari o kaya ginawa ng isang Muslim ang isa sa tatlo na binanggit sa hadith na ito, ay magiging halal ang kaniyang dugo. Ang magiging hatol sa kanya ay papatayin, pugot ulo, o kaya papatayin siya kapag ginawa niya ang isa sa tatlo na binanggit sa hadith na ito. Ang hadith na ito ay nagpapahiwatig sa ang dugo ng isang Muslim ay napakahalaga at ito ay haram na haram patayin. Maraming kamalian ang maaring magawa ng isang Muslim, kasi ang isang tao ay nagkakamali. Kullu bani Adam khata'. Hindi mabilang ang mga kamalian at ang mga bagay na ipinagbabawal ng Islam. Hindi mabilang ang kaniyang dami. Ngunit ang mga kamalian na ito at ang mga ipinagbabawal ng Islam ay hindi maaring maging dahilan sa pagpatay sa isang Muslim. Ito ay napakatibay na basihan
na ang Islam ay pinapangalagaan niya ang buhay ng isang tao. Kahit ano ang kaniyang kamalian na kaniyang nagawa ay hindi maaring maging dahilan ng paghatol sa kanya ng kamatayan. Maliban lamang sa 3 bagay kasalanan na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Ano ang 3 bagay? Ano ang 3 kasalanan na kapag ito ay ginawa ng isang tao, ay ang magiging hatol sa kanya ay kamatayan? Una, athaybu zani, ang taong gumawa ng zina, sexual, na ang tao na ito na gumawa ng zina ay nagkaroon ng asawa. Pero ang tao na gumawa ng zina na hindi nagkaroon ng asawa ay ang kaniyang hatol ay hindi kamatayan. Ang magiging hatol ng tao na ito ay papaluin ng 100 palo. Jald. Nagkaroon ng asawa. Nagkaroon ng asawa ng legal. Kung ang isang tao ay nagkaroon ng asawa na hindi legal, ay hindi ito matatawag na thayyib. Hindi siya mahahatulan ng kamatayan. Kung ang tao na ito ay nagkaroon ng asawa, nakapag-asawa, nakatikim, pero hindi siya legal na paraan. Ang tinatawag dito na thayyib ay ang taong nagkaroon ng asawa sa paraan ng legal. Kahit ito ay idinivorce o hanggang ngayon ay asawa niya pa rin ito. Ang kailangan nagkaroon ng asawa sa paraan ng legal. Kung ang tao na ito ay gumawa ng zina, babae man o lalaki, ang magiging hatol niya ay kamatayan. Ito yung unang syarat, kondisyon, nagkaroon ng asawa sa paraan ng legal. Pangalawang syarat, kondisyon, ay napagtanto na ang tao na ito ay nakagawa ng zina. Papaano natin ito mapapagtanto na ang tao na ito ay nakagawa ng zina? Sa 2 paraan. Unang paraan, inamin niya na siya ay gumawa ng zina. Inamin. Kapag ito ay inamin niya, ay mahahatulan ng kamatayan. Kagaya ng nangyari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na may isang babae na inamin niya na siya ay nakagawa ng zina.
at mayroon pa ring isang lalaki na inamin niya na nakagawa ng zina. Dahil dito, hinatulan ng kamatayan, tinatawag na rajm. Papaluin hanggang sa kamatayan, hanggang mamatay. Ito ang rajm. Pangalawang paraan upang mapagtanto na siya ay nakagawa ng zina ay magkaroon siya ng saksi. May magsasaksi na ang tao na ito ay gumawa ng zina. Pero ang saksi na ito ay kinakailangan na 4 na lalaki. Kung 3 lang ay hindi ito matatanggap. Lalo kung 2 lang, kung 1 lang, hindi ito matatanggap. Kailangan na 4 na saksi. Halimbawa, ang isang tao, hindi niya inamin na siya ay nakapagzina, pero may nakakita. Sinabi niya, nakita ko siya na gumawa ng zina. Ang nakakita, kinakailangan na 4. Kung 3, hindi pwede, hindi matatanggap. Pangalawa, ang 4 na ito na magiging saksi, magsasaksi sa ang tao na ito ay gumawa ng zina ay nakita nila sa isang oras. Isang oras. Hindi magkakaiba ang oras. Hindi pwedeng sabihin ng isa sa kanila na nakita ako na gumawa ng zina sa umaga. Ang pangalawa naman sabi niya sa tanghali. Ang pangatlo naman sabi niya sa hapon. Ang pang-4 naman sabi niya sa kinabukasan kung nakita. Ang ganitong pagsaksi ay hindi matatanggap. Kinakailangan na nakita nila sa isang oras. Alas 8 halimbawa. At sa isang lugar. Kailangan na sa isang lugar. Iisang lugar. Kung magkakaiba ang lugar, hindi pwede. Hindi matatanggap. Kung sasabihin ng isa na nakita ko sa harap ng palengke, doon. Ang isa ba naman sabi niya doon sa ibang hotel. Hindi ito matatanggap. Kailangan isang lugar. Pangatlo, kondisyon kinakailangan na nakita ng kanilang mata mismo na ang kasangkapan ng lalaki ay pumasok talaga sa kasangkapan ng babae. Nakita nila mismo. Kung hindi nila ito nakita, ay hindi matatanggap ang kanilang pagsaksi. Kung ang nakita nila lang, sabi nila, nakita namin na pumasok sila sa isang kwarto. Pero hindi namin alam anong ginawa, hindi ito matatanggap. Kung ang nakita nila, sabi nila, nakita namin na hinahalikan ng lalaki ang babae, hindi ito matatanggap, hindi ito matatawag na zina. Kung ang sasabi nila, nakita namin na nagtatabi sila sa higaan, hindi ito matatanggap. Kailangan na nakita ng kanilang mata mismo na ang kasangkapan ng lalaki ay pumasok sa kasangkapan ng babae. Dahil dito sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na walang napagtanto na zina mula noong panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dumaan sa saksi, sa pamamagitan ng pagsaksi. Kasi ito ay talagang hinihigpitan ng Islam upang ito ay hindi mapaglaruan ng mga tao. Kasi ang dangal ng tao
ay ikabila ito sa pinapangalagaan ng Islam ng husto. Dahil ito, hindi ito basta-basta. Kasi ito mawawasak ang dangal ng tao. Kung hindi ito hinigpitan ng Islam, ay paglalaroan ito, babasta-bastahin ng mga tao ang ganitong pagsaksi. Dahil ito ang nagsaksi na hindi napatunayan, hindi na kumpleto ang apat, sila ang babalikan. Papaluin sila ng 80 palo kapag hindi nila ito mapatunayan. Sa pamamagitan ng mga kondisyon na nabanggit natin. Yan ang unang tao na kapag ito ay nagawa niya, hatulan ng kamatayan. Rajum, tawag doon. Pangalawa, wan nafsu bin nafs, ang pagpatay sa kapwang tao na hindi sinasadya, na hindi karapat-dapat. Kapag ginawa ito ng tao, ay ang magiging hatol sa kanya ay pugot ulo. Kapag pinatay ang kapwa tao, pero may mga kondisyon, pinatay niya ang kaniyang kapwang tao na sinasadya, hindi dumaan sa kamalian o disgrasya, kundi ito ay sinasadya niya patayin ang tao na ito. Pero kung ito ay dumaan sa disgrasya, kamalian, ay ang magiging hatol ng tao na ito ay hindi kamatayan. Ang magiging hatol ng tao na ito ay diya, blood money, na tawag. Kung ito ay dumaan sa kamalian o kaya disgrasya. Pangalawang kondisyon, ang pinatay ng tao na ito ay haram ang kaniyang dugo, hindi karapat-dapat na patayin. Yan. Kasi haram ang kaniyang dugo. Pero kung halal ang kaniyang dugo, tulad ng murtad, tulad ng gumawa ng zina, na napatunayan, napagtanto, ay hindi naman halal ang kaniyang, hindi naman magiging hatol ng tao na pumatay dito ay pugot ulo. Yan, wan nafsu bin nafs. Ito yung pangalawa. Hatol. Pero sa kung ang anak pinatay ang tatay na sinasadya na patayin, ano ba? Ano magiging hatol ng anak? Pugot ulo. Pero kung ang pumatay ang tatay, pinatay ang anak, o kaya ang apo, dito nagkakaiba ang opinion ng mga ulama. Sinasabi ng iba na hindi maaring hatulan ng kamatayan ang ama dahil siya ang orihinal. Ang anak ay sanga na hindi maaring walain ang puno dahil sa sanga. Ito yung ibang pananaw ng mga ulama. Pangalawang pananaw ng mga ulama ay ang hadith na ito, na kahit sino ang pumatay, ang ama pinatay ang anak, kailangan na
ang maging hatol sa kanya ay pugot ulo. Yan. Ang ganitong pananaw, ito yung pinapatibay ng ibang mga ulama. Ito depende sa qadi, sa madhab na pinanghawakan ng isang gobyerno. Pangatlo, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah. Ang tao na iniwan niya ang kaniyang relihiyong Islam, humiwalay siya mga Muslim. Kasi ang ibig sabihin ng jama'a dito ay ang grupo ng mga Muslim. Ibig sabihin, pumunta sa ibang grupo. Humiwalay siya mga Muslim. Nagmurtad ang tao dito, umalis sa pagka-Muslim. Ang tao na ito ay ang kaniyang magiging hatol ay pugot ulo. Kapag gumawa ng mga bagay na matatanggal niya ang tao na ito mula sa Islam. Pero ang mga bagay na matatanggal niya ang tao mula sa Islam ay marami. Kahit hindi niya sinabi na umalis ako mula sa pagka-Muslim, umalis ako sa Islam, kapag ito ay ginawa niya, ang magiging hatol sa kanya murtad. Halimbawa, ang shirk akbar, ang mga malaking pagtambal sa Allah o kay Allah. Isang Muslim sumasamba sa ibang bagay at sinasamba niya pa rin si Allah. Ang tao na ito, kahit hindi niya sinabi na umalis sa Islam, dahil siya ay gumawa ng shirk, natanggal sa Islam, naging murtad. Dahil ito ang magiging hatol niya ay pugot ulo. O kaya ang kaniyang ginawa, gumawa ng kalapastangan sa Quran. Para sa Quran, ang kaniyang ginagawa ay hindi niya nire-respeto yung Quran. Nilalagay siya mga maruming lugar. Hindi niya nire-repisto, repista ang Quran. Ang ganitong gawain ay magiging murtad ang tao. Kahit hindi niya ay sinabi na umalis sa Islam. Murtad ang hatol sa kanya. O kaya minumura niya ang propeta. Minumura niya ang isa sa mga propeta ni Allah. Kapag ito ay ginagawa niya, ay magiging murtad. Dahil dito, ang pagkamurtad ng isang tao ay maraming paraan. Kapag ito ay ginawa niya, ang hatol sa kanya murtad. Ang murtad, ang magiging hatol sa kanya ay pugot ulo. Pero sinabi ng mga ulama na dapat ipag-utos sa kanya na magtawbah, magbalik loob kay Allah bago isagawa sa kanya ang hatol. Pero kung babalik sa Islam, magbabalik loob kay Allah, hindi mapupugutan ng ulo. Pero kung hindi magbabalik loob kay Allah, pupugutan ng ulo. Ito yung tatlong bagay
na kapag ginawa ng isang tao ay magiging halal ang kaniyang dugo. Ang magiging hatol sa kanya ay pugot ulo. Ang pagzina naman ay pasok dyan, yung tinatawag na liwat. Ang liwat ay ang ginagamit ng lalaki ang kaniyang kapwang lalaki. Ang tawag dito liwat. Ito mas mabigat sa zina. Kasi sa zina may kondisyon. Ano yung kondisyon? Ang gumawa ng zina ay taong nagkaroon ng asawa na legal. Pero sa liwat, kahit hindi sila nagkaroon ng asawang legal, kapag ito ay ginawa nila, ay ang hatol sa kanila ay pugot ulo. Dahil may hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag natagpuan ninyo ito, ay al-fa'il wal maf'ulu bihi, papatayin. Ibig sabihin, ang gumawa at ginawaan sa kanya isinagawa ito, ay lahat sila papatayin. Kasi napakadumi ito. Napakasamang gawain ito. Ang mga ganitong gawain. Dahil dito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinatay, pinuksa, binaliktad ang lugar ni Lot alayhi salam dahil lamang sa kasalanan na ito. Na ang lalaki ay ginagamit, ang kaniyang ginagamit ay ang kaniyang kapwang lalaki. Ito ay napakabigat. Mas mabigat sa zina. Mga kapatid sa Islam, mga sister sa Islam, hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.